Hello guys, magandang gabi. Welcome back sa YouTube channel ko. It's me again, Kamotika TV. At kung hindi ka pa nakapag-subscribe, subscribe na. At ayan, huwag kalimutan yung bell dyan para ma-update ka sa mga bago kong vlog. And thank you so much sa mga magsusubscribe pa lang. Thank you in advance. Subscribe mo na yan at baka langawin yan, diba? Ayan, gusto ko shout out yung ito. Ayan, lagi daw siya nanonood sa vlog ko. And ngayon may trabaho na siya. Sir, thank you so much. And ingat lagi sa trabaho and pagbutihan mo kasi isipin mo yung mga pinagdaanan mo bago nakahanap ng trabaho, diba? Kaya galingan mo and yan, huwag mag-absent kasi sick leave, diba? Una, priority yung trabaho. Yan. And gusto ko rin shoutout to, ayan, nakita ko si Idol, nagkasalubong kami sa isa kong subscriber, nagkasalubong kami sa daan. Ingat lagi and huwag mawala ng pag-asa, kaya mo yan. Ayan, basta sipagan mo lang lagi. And gusto ko rin shout out tong mga lagi nanonood sa vlog ko. Ayan, thank you so much mga idol. God bless. And ayan, shout out din sa mga mandirigba natin ng Macau. Ayan, ingat kayo lagi and tago ng maayos yung resume. And galingan nyo, update lang kayo lagi sa mga vlog ko para magkaroon kayo ng mga tips sa mga nangyayari ngayon, hindi mo dapat gawin. Ayan, mayroon tayong mga ganyan. And for today's video guys, mga mandirigma natin dyan, mga aplikante ng walk-in dito sa Macau. And kaya nyo yan, huwag mawalang pag-asa, lagi magdasal, yun number 1. Kaya yan. Tsaka yung mga pabalik ng Macau na galing Thailand, guys, kung anong ginawa nyo kung bago kayo mag-Thailand, huwag nyo nang ulitin. Mag-iba kayo ng strategy. Ganon. Hindi yung ginamit mo ng strategy na yan, gagamitin mo ulit. Huwag. Mag-iba ka ng strategy. Huwag yung dati kasi babalik ka ulit sa Thailand pag ginawa mo yan. Ganon. And guys, for today's video is gusto ko lang kayo i-inform, balaan, napaalalahanan. Ayan, based to sa source ko, ang nangyari guys dito sa Macau na di ka nais-nais, nakakaawa and nakakalungkot na makarinig ng ganon. And may pinagahanap pa si dito na Pinay sa Macau, and balita ng kaibigan ko is nakauwi na ng Pinas, for good na ng for good ng biglaan. Diba? Kawawa naman yung mga naanuhan niya. Yan guys, itong taong to nasa Pinas na daw, hindi na magilap dito sa Macau kasi nasa Pinas na siyempre. Nag-for good na, for good ng walang dahilan ng biglaan. Ayan, nasa Pinas bigla. Ayan, itong taong to daming nakulimbat bago nag-for good sa Pinas. Yan, nagpanggap daw tong agent nangako doon sa mga tao, mga nag-a-apply na bibigyan ng trabaho. Ayan guys, tandaan nyo yan, tandaan nyo to. Kung may nag-offer sa inyo ng trabaho, okay yan, offer, tanggapin nyo. Pero kung hihingan kayo ng 1,000, sasabihin referral, ay wag kayong kakagat kahit paubos ng visa nyo. Wag, dyan kayo may scam yan. Alam nyo guys, mostly na scam dito sa Macau yung mga paubos ng visa kasi atat na ayaw nila mag-exit dahil guys kakamamadali nyo maghanap ng trabaho, mapapasama kayo, may scam kayo nyan. Alam nyo guys, example, may mag-alok sa inyo ng trabaho, may sabihin may mga waksang agency, okay, kausa i-entertain nyo. Pero kung hihingan kayo agad ng sasabihin ng kailangan ko humingi ng ganitong amount, ay scam yun. Dapat
guys, interview muna. O sabihin mo, ma'am, sir, okay, sige, pagbibigay ko kahit magkano, basta interview muna. Pero kung pangako lang nabibigyan ng trabaho tapos hihingi, ay kalokohan yan kung magbibigay ka. Diba? Kahit nga, 100, sasabihin sa'yo na pang ano to sa, doon sa tip to, pambigay ng tip para ma-interview. Ay, huwag kayo magano guys, kalokohan yan. Ano to, yung ano natin doon pabigay sa nag-i-interview para ma-interview kayo sa agency. Yan. Tanungin nyo agad kung anong agency. Guys, alam nyo, lalo na yung mga post na yan dyan sa Bahay Kubo sa Facebook na interview daw, cleaner, ay tapos dami account pa yung gamit. Kalokohan yan. Alam nyo guys kung magkano nakulimbat ng Pilipina ang nagpanggap na agent? Sabi nung kaibigan ko 32,000 daw. O ilang tao yun yung na-scam niya, diba? Siguro pinangakuan niya na bibigyan ng trabaho. Ito naman tong mga aligaga magkatrabaho, nagbigay agad, diba? Yung nag-scam nito guys, sa bahay lang nagtatrabaho, tapos ayun, umuwi na, nakakuha ng 32,000. I-times mo yun ng 7, o nasa 200 plus na sa piso, diba? Laki na ng ano niya. Umuwi na, di na lang mga gilap. Kawawa naman yung mga aplikante natin na naghanap ng trabaho. Imbis na pambigay na nila yun doon sa pang-placement na nila yun sa totoong trabaho, napunta pa sa scam. Ayan, kakamadali nyo kasi guys. Guys, tandaan nyo, pag totoong agent yan, sasabihin, bigay nyo sa akin yung mga resume nyo. Itong resume nyo, bibigay ko to sa agency, mag-antay kayong tawag. Pag tinawagan kayo, ibig sabihin qualified kayo at saka naselect kayo doon sa agency. Tatawagan kayo for interview. Yan, tatawagan kayo guys ng makakausap nyo Chinese, hindi Pilipino yung magtatawag sa inyo, Chinese, taga-agency yun. Pag Pilipino tumawag ma-interview, puntahan nyo. Kung mahiningi naman na pera, wag nang anuhin yun. Kasi kung may money involved, wag nyo talagang kakanain yan guys. Kasi kayo mapapahamak. Sabihin mo, magbibigay ko kahit magkano pag interview muna. Kasi kung wala pang interview tapos nangihingi, edi nagbigay ka, wala na, hawak ka na sa liig. Hawak ka na sa liig niya. Kung anong sabihin niya, susunod ka. O sabihin niya, antay-antay lang kayo. O isang linggo na wala pa rin. O antay-antay lang. Paano yan? Antay, hanggang kailan ka mag-antay? Hanggang nag-exit ka na Thailand, nag-antay ka pa rin, di ba? Pag mga ganyan, may money involved, kahit 1,000, lalo na dyan sa Winsing na yan, ay ano pala, yan, nanghihingi yan ng referral, ganun. Huwag kayong mag-ano dyan, kalukuhan yan. Pag walang money involved, pwede. Pero pag mayroon, wag, dyan kayo may scam. Kahit sabihin natin 50 lang yan, scam yan. Daming nagaganyan yun dito sa Macau guys, tandaan nyo. Yung mga nandito sa Macau, maging alerto sa mga scammer. Dito ang dami. Nagpo-post lang yan sila dyan sa Bahay Kubo, ang dami nila. Mayroon nga dito nangi-scam lang eh. Oo. Yung ginagawa nila, kunwari nag-a-apply, mga scammer talaga yan. Yun yung trabaho nila, mga scam lang dito. Pagkatapos mga scam, exit yan ng ng Pinas. Magpapalamig lang yan mga ilang buwan, tapos balik na naman mga scam na naman. Yun ang ginagawa nila, pamira lang. Kaya kayo dyan, mga Pilipino na nandito sa Macau nag-a-apply, mag-ingat-ingat kayo guys. Oo. Meron sasabi sa'yo, gusto nyo magkatrabaho na? Magkatrabaho na agad? Mabilis lang, may kakilala ko dito. Kailangan lang natin magbigay ng tag 1,000 para ma-interview. Ay naku po, kalukuhan yan. Huwag na kayong dyan guys. Hindi kasi kayo nakikinig eh. Sinabihan ko na kayo eh. Pag may ganyan na money involved, huwag kayo dyan. Yun yung wala, di na nila magilap. Nasa Pinas na, yung babae umuwi na, diba? Umuwi na sa Pinas, wala na, di nila. Paano yung pera? Paano kung inutang mo lang yun?
magbabayad ka na wala nangyari, kawawa ka. Ganun. Tapos ayun na yung totoo ng trabaho, di ka na nakapagbigay na ng placement kasi nga andun nabigay mo na sa scammer, diba? Alam nyo guys, pag totoong agent yan, interview muna, tapos yung agency na mag-ano sa'yo, magtatawag o for interview, schedule ka, tapos katapos interview sasabihin sa'yo ng ano, I will message you, ititext ka nun kung nakapasa ka o hindi. Pero kung hindi ka tinix after interview, wala yun, hindi ka nakapasa. Pero pag titext ka nun, ititext ka sa number mo kasi may number man dito, di ba? Kukuha ka ng SIM card kasi di ka pwede na walang SIM card dito sa Macau. Tapos mag-download ka ng WeChat sa Macau, sali ka sa mga group dito. Yan. Sali ka sa group na ano, na sa WeChat pro ano, basta ito to, sali ka dyan sa group na yan kasi legit yan si Ma'am Regan na yan, legit yan na agent, nagpo-push yan dyan sa group na yan. Kung may quota siya, pupush yan dyan. Tapos yan, mag-PM na lang kayo sa kanya kung magsisin ng resume sa kanya. Sali kayo dyan, kung sino man may kaibigan dyan na friend, kasali sa group dyan, mag-ano-ano na lang kayo, invite na mga nag-apply dito sa Macau. Diba? Sali kayo dyan sa group na yun kasi task guys, yung mga hiring ngayon dito sa Macau is mga kitchen helper, waiter, and ganun dito mga sa Macau. Kasi marami mag-open ng mga restaurant dito kasi nag-open na yung Macau. Dami ng turista araw-araw. Ayan, maglagay kayo ng experience sa resume nyo. Waiter, dishwasher, kitchen helper, cook, kahit basta marunong ka magluto guys sa Pinas na experience, okay na yun. Lagyan nyo dyan sa ano nyo, sa resume nyo. Yan, delivery sa mga lalaki, maglagay kayo dyan delivery kasi daming hiring ngayon delivery. Yan, delivery, cleaner, yan, marami cleaner, tsaka ano, murong kasi restaurant dito ngayon Tapos yan guys, yan yung room attendant, maglagay kayo dyan sa ano nyo, sa resume. Maglagay lahat ng experience na alam mo, lahat ng trabaho dito sa Macau na mayroon dito, maglagay ka dyan sa resume mo, punuin mo. Dapat memorize mong resume mo dyan guys. Di pwede na maglagay ka lang dyan, di mo alam kung ano nakalagay. Di pwede, memorize mo yan kasi minsan tatanungin anong mga experience mo before o anong sasagot mo, wala ka alam sa resume mo memorize mo yan dapat, kung kailan na-umpisa, ilang months ka dyan. Kasi minsan tapos pa interview guys, kung anong ina-apply mong trabaho, example delivery, doon ka sa delivery mag-focus, doon sa yun yung ikwento mo, anong deliver ako sa Pinas, ito yung trabaho ko, kung anong quota na na-interview. Yun nga, na-interview ka sa delivery, doon ka sa delivery. Mamaya kasi na delivery yung interview mo sa quota, sabihin mo yung resto, ay naku po, bagsak ka na doon, wala na, finish na. Sabihin wala kayong experience talaga. Doon kayo sa pag-focus sa ano, sa kung anong ini-interview, hindi yung kung saan-saan ka nagpupunta sa interview. Alam nyo guys, huwag nyong sayangin yung bawat interview, mahalaga yan. Kasi ang hirap mo yung maghanap dito sa Macau ng trabaho guys, ang hirap. Tapos ang lalaki pa ng placement. Yun nga sinasabi ko, na mag-ingat kayo sa mga money involved dyan, na mga kunwari interview, tapos Pilipino nag-ano sa inyo, dami yan dito guys, mag-ingat talaga kayo. Oo, talagang itago nyo yung pera nyo dyan, dapat doon kayo sa surbol. Kung in-check yung kausap nyo, yan, sure yan, dapat kunin nyo yung contact nya kasi yung mga in-check, takot yan mga scam. Mga Pilipino lang yung malalakas ng loob. Pag in-check na interview sa inyo, in-check yung sabihin pumasa ka tapos mangingi ng placement. Alam nyo guys, ito lang masasabi ko huwag kayo magbibigay ng full na placement, dapat laging kalahati lagi. Sabihin mo, bibigay ako ng buo pag nakuha ko na yung
green chop. Pag may green chop na ako, I pay it all. Sabihin mo, huwag ka magbibigay ng buo placement. Tandaan mo lagi yan, buo. Mag-down ka lang muna. Pag sinabi mo, need this, you need to pay the placement, sir, ma'am, you need, sasabihin ng agency, you need to, sabihin mo na, ma'am, can I give it this first down payment, this amount, and then if the green chop arrives, I will make it full payment. I want to be sure. Sabihin mo yung totoo. Ganun muna, kasi pag agency guys magsabi sa inyo, papayag yun, mag down payment kayo sa kalahati or kalahati sa kalahati, ganun, papayag yun. Pag pumayag guys, sureball na yun. Antay-antay na lang kayo sa green chop nyo, tapos kukunin yung passport nyo, tapos hingan kayo ng picture. Yan, sureball na yan. Pero pag sinabi ng Pilipino na kung agent daw siya, na wala pang employer, wala pang interview, na ayan, na bigyan ko kayo ng trabaho, yan, uunahin ko yung mga patapos yung visa. Ayan, yung gusto nila, patapos na yung visa. Kasi pag nag-exit na ng Macau, bye-bye na, diba? Yan, sasabihin, ikaw, unahin kita kasi patapos na yung visa mo. And yan, magbibigay ka sa akin 3,000 or ganon yun eh, 2,000 or 3,000. Ayan, papriority kita. Itong 3,000 mo na to, itong pera na to is i-ano ko to, ibibigay doon sa agency para ikaw yung unahin. Ikaw naman tong TNT, tanga-tanga, nagbigay ka naman, wala na, finish na. Kaya wag kayo guys magbibigay kahit magkano. Pag sabihin mo, interview muna. Yan. Pag walang interview, pag Pilipino lang nag-interview sa inyo, kalokohan yan, wag. Hindi totoo, hindi legit yun. Dapat mag-interview sa inyo in check, Chinese. Sa opisina mismo kayo interview sa agency, hindi kung saan-saan lang, sa park, sa kainan, McDo, wala yun, kalokohan yun. Yun lang guys, yun lang. Ingat kayo dito sa Macau, and God bless sa inyo. Pray kayo lagi para pasa kayo online tsaka walk-in. Ingat kayo lagi guys, I love you all. Ingat talaga, kining kayo, hindi lang nanonood kayo tapos wala din nyo na-apply, wala yun. And guys, thank you so much.